106.7 Energy FM. Same, pero iba. Nagbabalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Oras natin, 1:31 na. Kalain mo yun, 1:31 na. Happy Wednesday, everybody. And happy live because we're live on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Ayan. Pakishare na lang po, ano. Ayan. Please like, and share. O, ayan. At dahil dyan, syempre, marami tayong mga paalala ngayong araw na ito. Paalala ko lang sa'yo ay kumalma ka kasi madalas ka nang sumisigaw at high blood. Nako, napaka-importante niyan kapag kalmado tayo palagi. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag kumakalma tayo, mas mahaba ang buhay natin kesa mas nagagalit tayo, di ba? So alam nyo na, kailangan lagi tayong kalmado. And I thank you. At dahil dyan, syempre, paalala din natin sa ating lahat, sa ating mga pangga, na dapat nating pangalagaan ang ating mga sarili. Kaya naman, kung magkakape ka sa mga coffee lovers out there, kailangan may nutrition at healthy para sa katawan natin yung kape natin. So meron po tayong MX3 Coffee Mix. Meron siyang high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural, orihinal na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po nasa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At hi pala sa lahat ng mga naka-black na suot ngayong araw na ito. Hi sa sarili ko, hi sa'yo pangga. Ang dami naka-black ngayon. Si Papa Jackson naka-black din. Hi Papa Jackson. Eto na nga. Ba't ka naka-black? Eto na nga. Ano? Kasi nga kaninang umaga, pagtingin ko sa damitan ko, eto lang yung nalabhan. Oh. So, eto yung suot ko ngayon. Yan lang yung nalabhan? Wala kang ibang damit? Wala na. Muna ko, tigilan mo nga ako. Kawawa nga ako eh. Oh? Oo. Paano yung kawawa? Kawawa, wala akong ganong damit. Parang hindi naman mo ka nakakaaway mo ka mo. Minsan maawa ka din kayo sa akin yung alam. Pwede ibigay sa akin. Talaga. So anyways, baka nagkataon lang din na lahat tayo naka-black ngayon. 'Di ba? Sabi nila kapag daw wala kang maisuot, mag-black ka kasi yun daw yung yung pinaka-safe sa lahat ng color. Yes. 'Di ba? So, Black. Bill Gates lagi naka-black. Lagi naka-black. Si Mark Zuckerberg lagi naka-plain lang. Oo. Alam mo yung mga mayayaman talaga. Kaya ka naka-plain, no? Oo, kasi gusto kong yumaman. Para kahilera mo sila. Oo, di ba? Hindi ako si Bill Gates. Sino ka? Si Bill Windows. Oh, Charots. okay. Kasi Gates siya eh. Ay, nakakatawa talaga. Sige Ay, na. maligayang bati po sa lahat ng mga nakasubaybay at nakaantabay sa atin. Magandang tanghali sa gandang kara. Yes, Nakikisaw-saw lang sa programa mo kasi nga etong si Jimbo. Kaya alam mo si Jimbo? Oh. Yung dating pangalan, Jimbo Tido. Oh. Tapos naging Jimbo Labog. Oh. Tapos naging Jimbo Jimbulag. Ligob. Ano? Ha? Jimbo Ligob. Ano ba yun? Ang dami naman. Pinapunta-punta ko ng alas 12. Bakit daw? Pinapunta para mag-practice. Anong oras na? 1:30 na. Ay, hindi ka naman nagpa-practice kahit pinapunta ka. Nandito ako, wala na akong practice. Nag-practice ka ba? Hindi ka naman sumayaw. Kaya nga nagpunta ako ng maaga eh. Para? Tapos si Lindsay, wala. Umuwi, tulog daw. Ha? So ano? Tapos si Nikolay, Wala din. 10 daw umuwi, masama pakiramdam. Ako, 2 AM ako natulog. Tapos kayo, ha? O maaga dito? Nasa na daw kayo, lagot kayo kay Papa Jackson. Pusa Galit talagang na, buhay to? Ha? Pero hindi ka, bakit ba umaga ka dumating? Mag-practice ka ba Hindi naman talaga? Hindi naman. Manonood lang. Gusto lang kita makita. Naku, tigilan mo. Yun talaga yun. Hindi yan totoo. Kulig ka. Ha? Oh, Saan banda? Oo nga. Tigilan mo ko. Gusto lang kita makita ngayong umaga. Charot! Umagang kay ganda. Push natin yan. Mambobola, 101. Ano nga pala ang topic mo ngayon? Ako ba ang topic? Wala pa tayo kasing topic eh. Bigla ko. Magbabasa pa lang ako. Wala pa tayong topic. Talaga? Ano ba gusto mo i-topic? Ikaw, anong gusto mong i-topic? Anong gusto mo i-topic na ay ano?
Nunal mo. Uy, nunal ko. Buhay na nunal yan. Kumusta mo Sabi siya? nila, Ano? sabi nila, hindi Oh. nunal ko daw. Ang nunal daw, pag naaagusan ng luha, Oh. lagi ka raw umiiyak. Or lagi ka may minamahal na mamamatay. Oo. Sabi nila. Eh yung agos na Ewan ko luha sa mo, nanay ko, patagilid chumismis yata si nanay ko, natismisan lang niya sa kanto namin. Paano ba umiyak? Ikaw? Hindi Saan naman ako gaano. Saan umaagos? Hindi ako gaano iyakin. Saan umaagos yung luha mo? Patagilid, no? Hindi naman. Sabi lang nila. Pero naniniwala ka ba sa mga Gusto mo kahulugan mag-iyak? ng nunal? Ano sabi? Naniniwala ka sa kahulugan ng nunal? Hindi. Kasi iba naniniwala. Iba yung, pag meron ka doon sa balikat, maghihirap ka. Talaga? Ibig sabihin ba, pag tinanggal ko yung sa balikat ko, yayaman ako, ganyan. Pag may nulog sa palad daw, ay yayaman Tingin ka. palad mo. Tingin. Pero, Dali, mahuhula na ako. Isa pa. yayaman ba ako? Tinan mo. Hindi, Hindi yung peklat ng kamay ko, yung palad. Hindi, may sinisilip ako sa palad mo. Hindi ko alam kung totoo daw yon. Kapag, Akin na isa pa ulit. ano nakikita mo? Naguguluhan ako eh. Kasi Ano bang sa yan? isang palad mo, sabi isa lang mapapangasawa mo. Sa isa, dalawa. Doon ay sa dalawa. Grabe naman. Kaya, ganun daw yun eh. Talaga? Ako nga ilan. Dalawa din. Dalawa ka din? Ba't dalawa? Pero hindi ako naniniwala kasi sa mga ganyan-ganyan. OMG. I don't believe it. Dalawa nga Tsaka hindi na ako naniniwala yung pagbuntis din. Ano? May timbatok, lalaki yung magiging anak. Ay, totoo yung mga ganong signs Meron nga hindi buntis, may timbatok. Hindi naman kasi kasabihan yon. Hormonal. Hormonal imbalance ang tawag doon. Ba, iitim yung kilikili. Tapos magkaka-pimple. Kasi nangyari sa akin yan. Kasi ibang Nagka-pimple iba ako. female hormone ka, may male hormone sa body mo. Oo, doon nag-iiba. Hindi yung kasali sa kasabihan. Ano pa yung mga kasabihan? Magiging successful ka kasi nasa palad mo eh. Talaga? Oo, successful. So ako na lang pala inaantay Successful ka na eh. Ako na Hindi lang pa pala ba? inaantay ng mundo. Hindi pa ba? Sa career siguro. Ganun pa rin. Sa Success pa rin pera, yun. Nasaan yung pera? Dapat success. May kasamang pera. Lahat ba ng success, pera lang? Pero masarap na may pera. Alam mo, hindi ako naniniwala sa money is the root of all evil. Ano? Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Alam mo, money can be a source of good things. Tama naman. Oo, di ba? Yung mga Yes. kasabihan kasi ng mga nan natin minsan walang kwenta rin yung iba. Totoo, money is the root cause of all evil. Bobo. Di ba? Hindi, kasi yun yung pinanggagalingan ng away. Hindi, pero... Diba sabi nga, malalaman mo ugali ng tao sa pera. Ay, ano yun, hindi yung... It has nothing to do with the money. It has everything to do with the person. Pero, kumbaga, yun yung pinanggagalingan na root. Nasa sayo na yun kung gagamitin mo na maayos yung inaaway pera. tanghaling tapat? Hindi. Nasa sayo na yun kung... Mga pagsalita ka, parang ayaw mo ng pera. Siyempre gusto ko, no? Sino ba namang ayaw? Papaka-ipokrita naman ako, di ba? Kailangan din naman natin talaga yan. Oo. Tsaka, importante yun na meron kang pera, may ipon ka. Kasi pag wala, kawawa ka. Lalo na pag mag-isa ka lang palang araw. Di ba? Ako hindi ako balak mag-isa. Ano? Basta madami. Madaming ano? Basta. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sabi dito, pag may nanalo sa balikat to, breadwinner ka. Talaga. Meron ako. Kaya pala. Parang pasan mo daw yung mundo. Ewan ko na naniniwala Ganon. sa ganyan-ganyan eh. Talaga. Oo. Meron pa akong... May nunal ka sa bibig, madaldal ka. hindi ka nunal, peklat to. Hindi, dito pa. Tapos meron din. pa akong narinig dati na pag maitim daw gilagid, masama ugali. Sino mo maitim? Di ba? Gilagid? Di ba? Di may ganyan, may narinig na akong ganyan. Di Grabe totoo naman yun. yan. Totoo, may mga ganun nga, di ba? Alam mo tayo mga Pinoy talaga yung may mga paniniwalang ganyan eh. Di ba? Well, ganun talaga. Ano pa may mga kasabihan na walang kakwenta-kwenta? Madami yan. Pag kumanta ka sa harap ng kalan, magkakasawa ko matanda. Tanga, hihikain ka. Na may usok doon. Magkakasawa na matanda, magkakahika ka, yun. Grabe naman. Tsaka pag yung... Pag natulog ka daw, basa buhok mo, mabubulag ka. Hindi, babasaunan yun, babaho, yun. Hoy, kapag natulog ka ng basa ang buhok mo, magkakauban ka, tapos pwede ka pa magkasakit. Yan ba, sasakit ulo mo. scientifically proven? Or, Yes, sabi ng lola ko yan. alam mo, there was one Scientist siya. there was one time when I was young, And I was then? listening to, did you know Ernie Baron? Yes, of Yeah, course. there was this show on DZMM He's, that people would call him, and then people would ask like crazy questions about science, and he would like go ahead and answer. And then one time, somebody asked him, What? Ernie, sa knowledge power,
Ganyan. Meron bang katotohanan na pag natulog kang basa ang buhok, mabubulag ka? And I can vividly remember. Kasi yung nanay ko pasimuno niyan. Sabi niya sa amin, nakikinig kami ng nanay ko. Sinagot ni Ernie Baron. Ang sagot doon, sabi ni Ernie Baron, pag natulog kang basa buhok mo, walang effect yan. Maliban sa mabasaunan nyo. Wala daw effect yan. Ernie Baron to so charing-charing yun. Excuse me. Di wag. Diba? Magkakaubang kapag tumanda ka o kaya may jowa ka stressful. Yun, magkakaubang ka talaga. Okay. Tulog ka lang diba? Sige na, panalo ka na. Yung mga isda, walang uban. Ba yun? Sige na nga, okay na. Ano wag ka na magpasakyan ng sulat. Programa. Wag na, magkwentuhan na lang tayo. Mag-carjack na lang tayo ngayon. Mamaya na, may isa pa. Diba? Hintay nila to, ano ka ba? Sige na. Tawag ka na dun Natawag ka na ni Jim. Sabi niya yun, sir, tagal mo daw. Wala, hindi ako tinatawag. Magbabasa na ako ng sulat. Huwag ka magbasa na. Ano ba? Bahala ka nga dyan. Ano bang topic mo ngayon? Wala pa nga kasi hindi ko pa. Paano itatopic ang ano? Anong topic mo? Babasahin pa lang. Ano ba yan? Mamaya na ulit. Ipagkwentuhan yung tao. Magsayaw-sayaw ka muna dyan, ha? Okay, sige. Okay, thanks. Bye! Ay, nako. Abangan nyo lang si Papa Jackson mamaya kung babalik pa siya. But anyways, huwag natin patagalin pa ang ating story ngayon. Dito lang po yan sa Sincerely, Cara. Nagbabago nga ba ang pagmamahal? Pag lagi kayong magkasama o di kaya naman ay sobrang tagal nyo na sa isang relasyon, totoo nga kayang nagbabago din ang timpla ng samahan nyong dalawa, lalong-lalo na ang pagmamahal. Pero paano nga kaya kung nabago na ang lahat pero ikaw, mahal na mahal mo pa rin yung partner mo? At siya naman, hindi mo na alam kung mahal pa ba niya ako? O parang may nararamdaman kang kakaiba? At ano nga ba ang gagawin mo kapag dumating sa point na hindi mo na maramdaman ang pagmamahal niya? Ito ang story ni Marie, 30 years old, may asawa at may isang anak. Kadalasan sa mga unang pagsasama ng mag-asawa ay lagi naman talagang okay. Kaya wala siyang iniisip na kung ano man ang pwedeng mangyari. Hanggang sa dumating ang kinatatakutan niya na magbago ang asawa niya. Kadalasan late na umuwi, madalas lasing, tapos ang ina-excuse ay kasama yung mga ka-workmate. At sinasabi niya na nag-unwind lang, nag-bonding lang, pati mga anniversary nila ay nakakalimutan na. Ayaw naman daw niya mag-overthink. At iniisip niya na hindi, busy lang yun. Baka nakalimutan lang talaga. Pero hanggang sa dumating ang panahon na matuklasan niya na ang katotohanan, nakita niya ang asawa niya na may kasamang sexy at magandang babae at nagyayakapan pa silang dalawa. Sabi niya, hindi ko na alam kung anong iisipin ko o kung dapat ko na lang bang isipin na may anak kasi kami. Ano nga ba ang dapat gawin ni Marie? Labanan na lang yung takot niya para mabuo ang pamilya niya o mag-let go na siya? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Cara, itago niyo na lang po ako sa pangalang Marie, 30 years old, may asawa at may isang anak. Noong unang pagsasama namin ng asawa ko, DJ Cara, maayos naman. Sa katunayan nga po, lagi niya kaming dinadala sa labas para mag-bonding. Kaya sobrang saya ng anak ko habang pumupunta kami sa park. Di ko akalain, DJ Cara, na darating yung kinatatakutan kong mangyari, na magbago ang asawa ko. Lagi na siyang late umuuwi ng gabi. Minsan ay nakainom pa.
tinatanong ko siya kung ano ang rason. Ang sabi niya lang ay napasarap lang na kasama ang mga ka-workmate niya. Kaya di na ako umimik pa, DJ Kara. Isa sa pinagtataka ko bakit hindi niya na kami inilabas para mag-unwind at mag-bonding ng magpamilya. Miski nga ang anniversary naming dalawa ay nakalimutan niya na. Di ako sobrang nag-overthink, DJ Kara, na baka sobrang busy niya lang sa trabaho, kaya tinutok ko na lang ang aking atensyon sa aming anak. Kaya lang di pa rin ako mapalagay, kaya one time, pinuntahan ko siya sa kanyang trabaho. Nagtatanong ako kung andun ba ang asawa ko dahil sakto naman ang out na nila, mga 8 p.m. Alam mo, DJ Kara, ang sabi sa akin ng gwardiya ay kanina pa daw umuwi ang asawa ko. Kaya dali-dali akong tumawag sa CP ng asawa ko pero hindi ko to makontak. Malakas na ang kutob ko at kinakabahan na ako kung ano ang nangyayari. Kaya hinanap ko siya sa posibleng pupuntahan niya. Isa na doon ang park na malapit sa trabaho niya. At di ko akalain, DJ Kara, makikita ko ang asawa ko na may kasamang sexy at magandang babae habang magkayakapan sila. Di ko alam ang gagawin ko sa puntong yon, DJ Kara. Nagkahalo-halo na ang nasa isip ko at paano na lang kami ng anak ko? Kaya pala late na siyang umuuwi at di na kami binabanding ay dahil may iba na siyang kasama. Umiiyak na lang ako habang tinitignan sila na masaya sa isa't isa at tumalikod pa uwi. Gusto ko nang makipaghiwalay sa asawa ko, DJ Kara. Kasi matagal niya na pala akong niloloko at pagod na rin ako sa mga pangyayari kaya lang may anak kami. Tama bang desisyon ko, DJ Kara? Ano po ang gagawin ko lalo na't may anak kami? Mahirap talaga kapag merong anak na involve. Alam natin yan, lahat ng mga mommies out there, tinitiis na lang yung pain. Nagpapakamartir na lang, sige lang, I'll give you another chance. Kasi gusto ko buo pa rin yung family natin eh. Pero tama nga kaya. Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Marie na tinitiis na lang ang lahat kasi para sa kapakanan ng anak nila na may tatay siguro at para sa buong pamilya? Drop down your comments sa ating Facebook fan page, Energy FM 106.7. At sabi dito, so sad. Let him go. You don't deserve him. Mag-focus ka na lang sa anak mo. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Hiwalayan mo na. May trust issues na yan kahit magbalikan pa kayong dalawa. Sabi ni Jane. Totoo po yun, wag na magkakagusto sa'yo asawa ni Marie. Ano? Walang araw-araw na baba. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Sorry po, pakisend ulit. Akala ko asawa ni Marie walang... Sige, push natin yan. Sige. On next comment. Seryoso tayo dito guys ha. Nagpapatawa kayo. Yung totoo. Sabi dito, dapat sa umpisa palang kinausap mo na ang asawa mo. Bakit mo naman kasi hinayaan na masaktan ka pa? Hiwalayan mo na yan. Sabi ni Ate Marites. Ate Marites, hiwalayan mo na daw. Ipaglaban mo naman ang sabi ni Prince. Uy, grabe naman si Prince. Ipaglaban mo pa rin. Nako, for sure may mga sasagot ng ganyan din, di ba? Kasi alam nyo naman tayo, minsan nagiging tanga talaga tayo sa pag-ibig eh. Pero buhay natin yan, di ba? Yan ang nakakalungkot sa lahat na nalilimutan na niya ang mga special occasion sa buhay ninyo. Pero dapat i-give up mo na din kesa nasasaktan kayo ng anak mo. Focus na lang sa anak at mag-pray ka na lang. Sabi ni Veron. Ipaglaban mo daw para sa anak. Mag-usap kayo ng masinsinan na mag-asawa pero kung hindi na maaayos ang relasyon nyo, then go, palayain nyo ang isa't isa. Sabi ni Mami Cynthia, hulihin mo siya, bigyan mo ng ultimatum. Kapag umamin siya, papiliin mo siya, saka ka makipaghiwalay. Sabi ni Jonah, let go and ask for financial support. Let go and let God. Sabi naman ni Mami Arlene, diba? Financial support na lang daw ang habulin mo, pero let go na. Marie, hayaan mo na yan. Makikita mo rin ang para sa'yo. Hingian mo na lang po ng suporta. Sabi naman ni Maria Teresa, hingan lang daw ng support.
Nakakalungkot kung sa akin yon ang hiwalay ang puti sa dekolor. Sabi naman ni Mami Rosie. O, hiwalay daw ang puti sa dekolor. Push natin yon. Ano daw ba ang topic ngayon? Ba't naging labada? Give him the dose of his own medicine. Kung kasal kayo, idaan mo sa legal. Love and respect yourself first. Sabi naman ni Peter Smeng. Pag-usapan niyo muna mabuti kung may magagawa pa para magkaayos pa kayo. Sabi ni Menelisa. Ay nako, madaling sabihin ng hiwalayan pero napakahirap. It happened to me and I fight for it. As of now, 6 years na pero pabalik-balik lang. Pero at the bottom of the day, ask yourself if kaya mo ba na talaga na mawala siya. Sabi ni Miguel Ferreras. Alam mo, totoo yan Naniniwala ako na madali naman talaga tayong mag-advise, magsabi ng desisyon. Pero at the end of the day, tayo pa rin kasi ang makakasagot sa sarili natin kung kaya ba nating tanggapin ang cheating? Diba? Yun ang tatanong mo sa sarili mo Kaya ko ba? Kasi kung kaya mo, that's your life. Pero kung hindi mo kaya, walang pipigil sa'yo na mag-let go na. Diba? And napaka-importante rin yan ng trust and respect sa isang relasyon. Hindi yan dapat nawawala kasi kapag nawala yung trust and respect, paano pa mabubuo yung sinasabi niyong pagmamahal para sa isang tao? Yun ang bumubuo sa love Love is trusting, love is believing, love is respect. So kung wala yan, matatawag niyo bang love yun? Pag hindi ka natatakot na saktan yung isang tao, mahal mo ba yun? Sana nga totoong mahal ka ng asawa mo, Marie. Pero ikaw, mahal mo siya. Pero ang tanong din, mahal mo rin ba ang sarili mo? Ibig sabihin, kakalimutan mo na lang lahat kahit matagal ka na palang niloloko, alang-alang sa anak mo. But well, people do that. Lalo na mga magulang, mga babae. Kasi nagsasacrifice sila sa sobrang pagmamahal nila. Okay na lang kahit masaktan sila, basta magpapatawad sila. Pero ang tanong, kaya mo bang tanggapin? Parang ito yung nasa movie ng mga teleserye, Linlang. Diba? Nako, hirap niyan. Pero totoo na kapag legal ka, idaan mo sa legal na paraan. Huwag kang magpapatapak. Kasi kapag hinahayaan mong tapak-tapakan ng sarili mo, nakikita yun ng mga nasa paligid mo, hindi ka rin nila irerespeto. So mauuna kang irespeto ang sarili mo bago ibang tao o bago pa ang asawa mo. Respect yourself. Huwag mong hayaan na gawin sa'yo yun. Kung nakita mo at may alam ka, talk to him. Sabihin mo, ipaglaban mong karapatan mo. Nakita kita, anong plano mo ngayon sa amin ng anak mo? Kasi baka mamaya wala naman pala siyang plano na at all. Gusto na pala niya mag-exit sa buhay niyo. Kawawa naman pala ikaw tsaka yung anak mo. Napaka-importante nun, makipag-communicate ka at alamin mo ano ang plano mo sa amin. Ba't mo ako niloloko? Okay lang ba sa'yo na lumaking walang tatay yung anak natin? Tanong mo yun lahat sa kanya. Wag na wag kang matatakot. Kasi the way I see it, parang takot ka Takot kang harapin. Takot ka ring tanungin. Takot ka rin sa pwede maging desisyon siguro ng partner mo. O takot ka rin na mawala siya sa buhay mo? Baka yun nga. Diba? Marami sa kababaihan natin na nagpapatawad, nagpapakasal pa nga pag napatawad nila yung partner nilang cheater dahil sa anak. Lalo na pag may involved talagang anak, lulunukin mo talaga lahat. Pero marami din naman na nag-e-exit dahil hindi na talaga kaya. At kapag hindi nakakatulong sa peace of mind mo, sa mental health mo, do it for yourself. Kasi pag weak ka, paano yung anak mo nakikita nila na weak ka? Paano kapag broken ka? Paano ka makakapagbigay ng sapat na pagmamahal, atensyon, suporta sa anak mo kung mahina ka? So kailangan ngayon pa lang harapin mo yan at tanungin mo ang sarili mo, hanggang saan ba ang kaya ko? Kaya ko ba siyang pagkatiwalaan ulit? Remember, Marie, trust is like an eraser. It gets smaller and smaller after every mistake. Sincerely,